We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ikos, ginadan kanday panabibistong persona, nagaataman kay ni hagad ang hustisya. Baroto naglubog sa kadagatan kan matnog Sorsogon. Asin, bus na biyaheng Metro Manila-Naga, fully booked na sa Semana Santa. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Sarong Baroto, ang aksidenteng naglubog sa kadagatang sakop kan barangay Paghuliran, Matnog, Sorsogon kan Marso 19. Sa investigasyon kan mga otoridad, igwanin kargang semento ang Baroto na pasiring kuta na sa coastal barangay kan Mambahog. Pigtutubudang overloaded ang nasabing lunadang pandagat na naging rason kan paglubog kaini. Tulos man na nagresponde ang MDRRMO, Bantay Dagat, asin PCG, asin naisalbar ang duwang persona na lunad kaini. Sa ngunyan, pigaaram pa ang danyos na pigwalat kan nasambitan ng insidente. Tumaob kasi hindi na kaya yung bigat ng semento, parang nauuwa sila na overload po. Tumawag yung kanilang kasamaan, isang bangka rin kasi 3 bangka sila na magkakasunod-sunod. Mayo na nin buhay kan maihawa sa kadagatang sakop kan Barangay Sumaoy, Garchitorena, Camarines Sur, ang sarong 37 anyos na lalaki kan Marso 19. Susog sa report kan pulisya, sarong parasira ang nagpaabot nin impormasyon sa inda, dapit sa sarong mayo ng buhay na lalaki na naiipit sa irarom kan gapo sa may porsyon kan Tagbungan sa Barangay Sumaoy. Huring nahiling ang lalaki sa may baybayon na nagpapakarahay kan sa iyang mga gamit para sa pagkolekta nin seaweeds. Alagad pigtutubudan na inatake ininin epilepsy, nadarakan ukol asin dumanan na lamos. Ipig sa iraruman sa post-mortem examination ang lawas kaini, tanganing maaraman ang pinakakausakan sa iyang pagkagadan. No Permit, No Exam Prohibition Act, aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos. Bagong lay na nagtutugot sa mga estudyanteng makapag-exam, dawa mayo nin permit, pigpaboran kan mga bagurang asin estudyante. Si Chris Novello para sa detalye. Third year na sa kursong Civil Engineering sa sarong pribadong eskwelahan si Raymond Ubias. An sa iyang tugang subuot ang nagpapaklase sa iya asin sa kada semester. 28,000 pesos subuot ang binabayadan niyang tuition fee na aminadong di mabayadan ng buokon kaya nagkakaigwang balanse. Na-experience siya naman subot kaini na dai maka-exam, gibukan balanse sa iyang tuition. Sa mo po kaya pag kay po anong ko yan, ma-down ka muna po sa ko yan sa tuition para matawan ng ganing permit. Dagdag isipon subot ini para sa iya asin sa iyang mga magurang kun kaya labian kaugmahan niya sa pinirmahang lay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na No Permit, No Exam Prohibition Act o RA 11984. Sa iraram ka nasabing lay, gabos na estudyanteng klasipikadong disadvantage siring ni Raymond sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan, kolehiyo, universidad asin technical vocational institutions tinutugutan ang makakuaning periodic asin final exam na din na kinakaipuan ng permit hali sa eskwelahan. Ay magayon sir kasi kuyan ning halimbawa mayo ka pang pandaon mayo mababawasan si isipon mo mag-iisip ka na nga sa exam tas maisip ka pa sa pang-down mo. Imbes na permit, pwede maghagad din promissory note ang mga eskwelahan sa mga estudyante. Saro ang DSWD sa mga sinugo na maghaman kan Implementing Rules and Regulations o IRR na matuon ng certification sa mga indigent ko mapatunay sa dahilan kan sarong estudyante sa kakayanan kainin na magbayad din matrikula siring kan kalamidad, emergency o iba pang justifiable na rason.
Ang Social Welfare and Development Office kang Naga City mas magiging mahigot sa pagberipikar sa mga estudyanteng mahagad din sertifikasyon nganing daini maabuso. Dahil kami na-relay mismo sa estudyante. So kaya po aming makaulay ang mga magulang. Pinahagadan mismo ng Certificate of Indigency sa barangay. So pag nag-certify ang barangay na ang taong ini-indigent, dahil man kami basta-basang nagre-rely lang man duman, saro man to sa mga basis pay. So na-interview man ginari kami, na-collateral interview kami. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Tuyong Kwaresma nakatudan na ang pagbisita iglesia kan mga Katoliko. Alagad ano daw tapigigibo ini asin ano ang representasyon kay ni pag-abot sa debosyon. Ang paliwanag kan simbang Katolika, dangugunta sa report ni Jessica Calino. Ngunya na taon, ang mga simbahan asin pilgrimage sites poon sa Banwaan Goa, tinambak hasta Calabanga, ang pigbisita ni Joy, kaibanan ang sa iyang agum asin 80 anyos na ina. Tradisyon na inikan sa indang pamilya tuyong Semana Santa, asin sarong paagi mandaa kan pagpepenitensya. We visited different along the way. And sabi ko, sige, okay lang, maski medyo gutom na kami, okay lang. Kasi part siya kang kumbaga dahil siya may kumpara sa talagang inagihan kang ni Christ. Kaya ito para sa to. Ang pagbisita iglesia o pagbisita sa 7 mga simbahan o pilgrimage sites sa panahon nin Kwaresma, sarusa na sa kadakol na mga paagi kan pagkomemorar asin pakikidumamay sa naging pagsakit ni Jesus. Sigun ki Father Wilmer Tria, ang konsepto kan visita iglesia hali pa sa Roma, enot ining piggibo ni Saint Philip Neri kan 16th century. Kaya tuyong Semana Santa, gawi na ang pagbisita iglesia sa 7 hasta 14 mga simbahan. Ang 7 iyan, mapo niyan sa Garden of Gethsemane, si Agony in the Garden, tapos kan dinara siya ki Anas, tapos ki Caiaphas, ki Pilato, so 4 na yan. Tapos dinara ki Herodes, pang 5, tapos balik naman ki Pilato, tapos crucifixion. So yan ang 7 simbahan, 7 pangadjion, 7 pagsakit ni Jesus na dinadamayan kan mga peregrino. Sigun sa simbahan, ang Semana Santa, semana nin paghurup-hurup asin pagsilensyo, tanganing rumdumon ang mga agi-agi kan sa tuyang kagurangnan. Pangapudan man kan pagbakli asin pagbagong buhay. Kaya sana pakinabangan mandaa ini kan lambang saro sa satuya. Kaibanan si Carlo Abunita asin Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. March equinox o ang pantay na lawig kan aldaw asin banggi na e-eksperyensya ngunyan. May epekto daw ini sa panahon. Aramon tayan sa istorya ni Jessica Kalinog. Pasado alas 5 pasananin aga. May saldang na daa sigun sa 71 anyos na si Tatay Rosendo kan Barangay Fabrika Bula, Camarines Sur. Sa laog nin sarong taon, naririsa niya daan na may mga panahon talaga na mas halawig ang aldaw kaysa banggi. Pag-abot naman in Disyembre, mas halawig naman ang banggi kaysa aldaw. Ay kuya na, mga lampas man siguro alas 5, mainit pa. Kaya kung pa dyan ang aldaw, walang ka pa. Sigun sa Pag-asa, naririsa ni Tatay Rosendo na amay na pagsaldang kan init, parte kan March equinox o vernal equinox na pig-apod, kung saan perpendicular o direktang nakatutok ang saldang sa equator kan kinaban. Nangyayari ini taon-taon tuyong 11:06 nin aga kan Marso 20. Significant po ito sa mga lugar na malapit po sa equator kasi yung kapag po vernal equinox, pantay po yung duration ng umaga sa gabi. Sa mga panahon na ini, nagsisirang an aldaw sa saktong sirangan kan kinaban, asin nagsusulnup man sa saktong sulnupan. Madurar an haros parehong durasyon kan aldaw asin banggi hasta sa mga masunod na bulan. Alagad pag-abot nin Hunyo, malaog naman ang summer solstice, kung saan mas halawig naman ang aldaw kaysa banggi. Alagad may umanda ininin epekto sa kamugtakan kan panahon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sisay po ang rason kang sa imong pagngirit sa Oro Aldaw? Di ko po kayo pwedeng sabihin ng pangaran, pero siya. Ang sa ko yung magayon na girlfriend. Family ko po and ito pong mga importante sa buhay ko po. Si crush ko po. Naugma lang po ko sa samuyang pagkairibanan. Dawa sinasabi ninda ning kap ako, kap na, picking cup.
yung sarili ko lang din po. Kasi syempre, wala din naman pong ibang magpapasaya-saya kundi yung sarili mo. Po, sir, si ang rason kan sa imong pagngirit sa oral daw? Por dahil sa imo, pag-interview mo sa kuya. Ayos ka, sir. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong atama na ikos sa Naga City, gadan makali subuot pakulon kan dai pa nabibistong persona. Grupo kan animal rights advocates sa Naga City, pigkukondenar ang haros magkasunod na naitalang karingisan sa mga hayop. Ang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, nadalan kan sarong fur parents sa Naga City an makangirhak na pangagadan sa Golden Retriever duman sa Bato, Camarines Sur na si Kilua. Asin day subot kani hinuna na mangyayari man sa iyang atamang ikos ang nangyaring panggagadan sa nasabing ayam. Kuting pa siya ka to. Inampun, kinuha ko siya tayo, hirak mantiga, api-api siya duman, tapos inuli ko siya digdi. Day napugulang maging emosyonal kan fur parent na si Princess Macalis ang karingisan na sinapukan sa iyang 3-year-old fur baby na si Melon. Merry Christmas, Melon! Si Melon ang saro sa 10 atamang ikos ni Princess. Alagad aga kasuod makanahiling kan sarong residente si Melon sa eskinitang ini sa barangay Dayangdang, may dugo sa nguso asin, mayo na ning buhay. Mahiling man ang bakas kan dugo sa semento sa lugar na pigtutubod ang mismong dugo ni Melon. Istorya ni Princess pasado alas 7 ning aga kasuudma kan hanapon niya na nataman para pakakan alagad may ng buhay na ikos ang nakaabot sa iya. Nagtutubod man ini na posibleng igwang nagpakol sa ikos na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Isa ay may kaya mag-ibok ni. Kasi kung paano mo itrato ang sarong hayop, most likely yan din si pagtrato mo sa ibang tao. Akala ako kaya mabubuot ang mga tao digdi sa mo sa community me, which is I thought wrong. Napag-arama na bako sa nainian enot na beses na igwang nagada na tamang ikos sa lugar. Napatayan na kami ng una na 4. Surunudan siya, tapos may bula siya sa may bandang sa gilid ng bibig. Tapos ayun, nagtaka na kami ba't sunod-sunod yung namamatay na pusa sa amin. Naipaabot naman ang insidente sa barangay Alagad, padipisilan ang pagsusog sa taong nasa likod ka na sambitan ng insidente. Kaya pa-investiga ko sa tanon, pinadumanan mo yan eh. Mahigot ba na pigkokondinar kan sarong animal rights advocate sa Naga City ang magkakasunod na insidente nin karingisan sa mga hayop? Bilang advocates, pinapahalagan din ko natin yung buhay ng mga hayop, mapaaso man, mapapusa. We believe that they also have the right to live. Meron po silang karapatan bilang mga hayop po. Sa irarom kaya kan RA 8485 o Animal Welfare Act of 1998, mahigot na pigpapangalad ang pagkadan o pang-aabuso sa mga hayop. May penalidad subot ining 6 na bulan hasta sarong taon na pagkakakulong asin multa na 1,000 hasta 30,000 pesos. Kate ninhuli sa halos magkakasunod na animal cruelty. Nangapod din man ang sarong animal rights group o advocate sa Naga City na amendaran ang Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 isin magkaigwa din mas magabat na penalidad laban sa mga violator kang nasabing lay. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sa kaenot-enoting pagkakataon, sarong syudad na ang pigdeklarar kan Philippine Drug Enforcement Agency Como Drug Cleared City sa Bicol Region. Sa pangingenot kan PIDEA Bicol, kaibanan ang iba pang ahensya kan gobyerno. Marso 19 kan pigdeklarar ang syudad nin Sorsogon como Drug Cleared City. Apuera kaini pigbistuman como Drug Cleared Municipality ang banwaan kan bulan. Sigun sa PIDEA, 4 na banwaan na sana sa probinsya ang kaipuhang tutukan tanganing dagos namang makabale sa Drug Cleared Municipalities. Sa ibong kaini, ang mga lugar na cleared na sa illegal na droga kaipuhan man giraray na ipadagos ang sa indang kampanya, tanganing mamantinir ang nasambitan ng ONRA. At least po na may na-monitor po tayo na mga personality na involved again sa barangay na yan, we will conduct immediate intervention. The case naman po doon sa drug personality na drug pusher, we will immediately conduct anti-drug operation para po ma-maintain po ng barangay na yan yung pagiging drug cleared.
Mga kapuso, liwat na nagkusog ang northeast monsoon o duros amihan asin nagaabot na ini sa bilog na Luzon. Lauman ang liwat na malipot na panahon sa banggi o maagahon, alagad bako po ining arog kan mga nakalihis na semana. Sigun man sa pag-asa, posibleng huring bugso na ini kan amihan asin dai na mahaloy pa. Mainit asin maarasas man na panahon ang lauman sa natatadang parte kan nasyon. Alagad posible man giraray ang pag-uran urog na sa hapon o banggi. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, apwera sa Catanduanes, Camarines Sur, asin Masbate. Dayman pigahale ang tsansa nin uran sa iba pang parte kan nasyon. Huli man sa amihan, magiging maukol asin delikadong maglawod sa Northern Luzon, siring kan Ilocos Norte asin Batanes. Pigtutulod kan PSA na bistuhon kan mga establishmento ang PhilSys ID como sarong valid ID. Yan sa tahaw kan mga nare-receiving report kan nasambitan ng opisina katakod kan daipag-ako kan nagkapirang establishmento sa National ID. Si Chris Novello para sa detalye. Maduwang taon na subuot poon kan marisibi ni Angelica Oliva kan Calabanga, Camarines Sur an sa iyang physical national ID. Alagad ngunyan, ininaan itsura kan sa iyang national ID. Haros mapura na an ID picture as in may an barcode sa likodan kan mismong PhilSys ID. May mga insidente subuot na dainipig aako sa nagkapirang establishmento, lalo na sa bangko. Kasi dapat full picture. National ID din po. Maghihintay po daw 1 year. Iyo, dapat talaga pag ID, dapat dawa sa in. Sabi nga ni po, dawa sa in, pwede. Ang mga siring na insidente nakaabot naman subot sa Philippine Statistics Authority sa Camarines Sur. Asin liwat at tinawan doon ka na hensya na valid ID ang national ID, mapa-physical, digital o naka-imprenta sa papel ang kapot kan sarong personang igwa kaini. The national ID is a valid ID. Maski sa po kamo magdumaan dapat inatanggap siya. Actually, on a personal note, nagamit ko na siya for renewal of passport, for SIM registration, and others. Iniin kami narman ni Aspe ang mga naka-eksperyensya na dainakuan sa indang PhilSys ID na magsumbong sa ahensya nganing masabihan asin may pagirumdum sa mga establishmento kan mga penalidad nakakahampangon sa daipag-ako kan national ID. Riribayan man subuot kan ahensya ang mga depektibong physical IDs siring kan fade na ID picture asin ibapang detalye digdi. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ma'am, si ang rason kan pagngirit mo sa oral daw? Pera po. Si boyfriend, si family ko po. Boyfriend o family? Both. Ma'am, si ang rason kan sa imong pagngirit sa oral daw? Pamilya po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tubig sa dam kan Piudoran Albay below normal na sigun sa National Irrigation Administration. Ahensya pinahimutikan na may sala sa pagkakakonstruhir kan dam na kausakan kakulangan sa patubig sa mga umahan. Ang detalye sa report ni Don Jimenez. Padagos na namamatean na negatibong epekto kan tig-init sa banwaan ni Piudoran sa Albay. Mayo na kayang tubig na nagbubulo sa irrigation canals na naging kausa kan pagkagarata kan daga asin pagkaalang kan mga umahan sa lugar. Nagtutubod si Alkalde Alan Arandia na may sala sa disenyo kan dam asin kaipuhang mapakarhay para dainagayong maging problema kan mga paraomaan patubig sa lugar. Sarong nga niyan sa pagpropose ko na itong dam matawan kami kay rehabilitation. Mayo ng tubig na na-stock pero may tubig pa ang Pangasinan River. Alagad si Gonzania, mayo man subot ng diferensyaan sa indang dam, hulitan pagbaba kan level ng tubig, resulta subot kan labing init kan panahon, kaya dai na kinakayang mag-supply pa nin tubig sa mga umahan. Ang bali nagiging problema doon sa sa Karatagan Communal Irrigation System, bali yung buhangin po kasi pumapasok doon sa intake ng dam. Ilang beses na kami nagpadala ng heavy equipment para i-declog yung intake natin. Na sa ngayon po, functional po yung ating dam. Kang mayroon na problema po naman sa lugar na ito. Kaya po ito po, ma-reforestation. Sa momento kaya ko niyan, mayroon na ng mga kahoy na pinagpupunan ng pagiging watershed.
Mientras tanto, padagos man ang pigigibong validation kan Albay Provincial Agriculture Office sa 5 banwaan sa Albay na naka-eksperyensya ng prolonged dry spell. Kabali digdi ang Kamalig, Uwas, Pulanggi, Libon, Piyudoran, asin Ligaw City. Para sa mga paroy, daima nakasalbar ang corn plantation sa init kan panahon. Nagpakul naman sa 3,153 hectares ni umahan ang nadanyaran, mantang nasa 4,620 na paraoma ang apektado. Ang ready naman kung ano man ang pwedeng maibigay natin dito sa ating mga farmers. Meron din tayo ditong mga regular fund para sa kanila. Sa ngunyan, pigahalat na sa nakan opisina kung igwan deklarasyon ng dry spell o state of calamity sa nasambitan ng mga apektadong lugar. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Libmanan MDRRMO naka-red alert para sa nilalaoman na pagdakul kan mga motorista sa Semana Santa. 24/7 Motorist Assistance Center sa Banwaan nakalatag na. Si Chris Novello para sa detalye. Ninhuli sa nagdadangadang na Semana Santa, naka-red alert status na puon ngunyan na aldaw ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kan Banwaan ning Libmanan, Camarines Sur. Sa memorandum na pinalawas ni Mayor Jess Camara, pigsugo kain ang pag-activate 24 oras kan Operation Center asin pag-andam kan contingency plan sa mga daypiglilaomang insidente. Nagbugtak naman ang PNP nin Motorist Assistance Center na 24/7 man na nakabantay para mag-alalay sa mga motorista. Piga-antisiparan kaya kan LGU ang dakol na volume kan mga bihikulong palaw gasin paluwas din Metro Manila kun kaya may papautob man subuot na traffic rerouting. Posible kaya subuot na magabat ang bulos kan trapiko sa pirang mayor na tinampo. I suggested already to the Philippine National Police na makipag-coordinate po sa Philippine National Police si Pukot na ang coordination po i-reserve na po yung sentro ng Sipukot going to Balubago, then to Barceloneta, Cabusao, turn right to Biyong, Cabusao and Libmanan na. Pigtatapalan naman kan maintenance team kan DPWH, 2nd District Engineering Office ang mga lubak sa pirang porsyon kan tinampo sa Banwaan. Nakatalaan mang magdeklara ng half-day working day ang LGU Libmanan sa Marso 27 o Miyerkules Santo. Sa Naga City, nag-abiso naman ang LGU na hasta alas 12 na sa naning ugto ang mga opisina sa City Hall sa Miyerkules Santo. Para po yan matauan man ng oportunidad ang sa yung mga empleyado po kang syudad para po sa paabuton na Semana Santa dahil ang iba po baga may mga pigdudumanan arog po kang bisita iglesia, may mga inaatindira ng prosesyon. Mientras tanto, naka-alerto man ang Public Safety Office sa sinibapang opisina na nagmamanihar sa salud at sinemerhensya sa pag-obserba sa Semana Santa. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Manihamiento kan Bicol Central Station nag-abiso sa mga commuter na posibleng maging limitado ang biyahe kan mga bus sa Semana Santa. Alagad ang mga bus na biyaheng Manila-Naga vice versa, fully booked na puun Marso 26 hasta Abril 1. Ang detalya kan baretang yan sa pagtutok ni Chris Novello. Biyahe na ngunya na aldaw pasiring sa Metro Manila si Sylvia Lopez. Sa Metro Manila subot siya maobserbar kan Semana Santa. Kaiban sa mga aki asin mga makuapo. Asin para tayo maging hassle sa biyahe kan nakaaging semana pasubot siya nagpabook ng two-way ticket. Nagpasiguro na kami kasi mag-Holy Week talagang fully book yan pag pauwian. Uwian na ngayon pagbalik namin ng Sabado, simula na yun ang uwian ng mga tagay Manila. Katakod kaini nag-abiso na ang manehemento kan Bicol Central Station sa posibleng limitadong biyahe kan mga bus sa Semana Santa, lalo na sa Marso 29 o Biyernes Santo. Siring kan bus company na ini namayang biyahe sa nasabing aldaw. Itong mga pasiringon ta sa Metro Manila, igwang apat na bus company na nagkaigwang biyahe, pero nasa limited man lang si si number of unit garo kundi ko napasalatig sa raro siya na. Abiso pa ni reforzado ngunyan pa sana mapabuk na ng ticket para da imagine atrasado ang biyahe ngunyan na Semana Santa. Fully book naman kaya ang mga bus na biyaheng Metro Manila Naga City vice versa puud Marso 26 hasta Abril 1 sa pirang bus company. Pigsyerto man kan manehemento kan terminal na may malulunadan ang mga chance passenger. Kung di po ako nagkakamali, 6 o mga 7 unit, 8 ganyan po. Mientras tanto, andam naman ang ilalatag na seguridad kan mga bus companies asin mga otoridad nganing masyerton kaligtasan kan mga ini sa biyahe.
I-check natin yung mga naakyat, lahat ng ano, para minsan kasi may mga hindi natin kilala na tao, na mga nangungulimbat lang sa loob ng bus. Tingnan din natin, inobserbahan kung para yung mga pasahero hindi mawala ng gamit. Usually na-reinforce iyan ng security. And then so systems ninda, big mo-modify maninda depending on the number of passengers and buses na maabot. Kay Banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Cardiac Center sa Naga City, dakulang katabangan urog na sa mga kaakian na ipinangaki na may helang sa puso. Nasabing pasilidad, nakatabang na sa 25 kaakian. Si Jessica Kalinog para sa detalye. 2 months old pa sa naan aki ni Tatay Michael Kangowa Camarines Sur, kan sa indang maaraman na may ventricular septal defect o may labotan puso kaini. Pig-refer naman sinda dati pa sa Philippine Heart Center para matawanin magkakanigong atensyon medikal ang kondisyon kan sa iyang aki. Nag-apot na po kasi kami ganyan dati, naabuton dahil siya ng 500 kung dumang kami sa Heart Center sa Manila. Kaso lang, ang sabi, pag nasa magpa-Heart Center kami, mapila pa kami duman. Dakulang pasasalamat man ni Tatay Michael na kan 2023, pigbukasan na ang Cardiac Center kan Bicol Medical Center. Kaya sa edad na 10 na isairarom sa open heart surgery an sa iyang aki, asin sa ngunyan, nasa maray naman na kondisyon. Apuera sa aki ni Tatay Michael, 26 na iba pang kaakian edad 2 hasta 16 ang naoperahan sa BMC Cardiac Center. The open heart usually at least po will have a 1 million cost po ang isang open heart. The angiography, yung mga sa adult na inaatake po, bababa, hindi na, ang first 10 po is 100. Sa Camarines Norte, pig-inagurara na ang primerong Super Health Center sa probinsya na nakatindog sa Banwaan in Talisay. Dahil sa universal healthcare po ng PhilHealth, ang consultation ay dito na sa Rural Health Unit at tatanggap na bayad galing PhilHealth ay ang LGU na. Bubukasan ang pasilidad para sa birthing, isolation asin diagnostics, siringkan x-ray asin ultrasound, magin outpatient asin database management. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Liwat na ipinahiling kan Perpetual Junior Altas ang sa indang tibay matapos na daugon ang defending champions na Letran Squires kasuod mang hapon sa finals Game 2 kan NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament sa score na 91-90. Pigdarasinda sa kapangganahan ni John Daniel Pagulayan na may 23 points, 10 rebounds, 1 assist asin 1 steal. Yaon man sa grupo ang pigbistong MVP na si Amiel Acido asin Rookie of the Year Mark Goho Cruz. Apara digdig ngunya na season, pigbisto ang Lyceum of the Philippines University para sa Sportsmanship Award. Most Improved Player si EJ Castillo kan EAC Brigadiers, yaon sa All-Defensive Team sinta James Daep asin Amiel Acido kan Perpetual Junior Altas, George Diamante kan Letran Squires asin Martin Pineda, Paul Enal kan JRU Light Bombers. Defensive Player of the Year pa si Paul Enal. Laog sa Mythical 5, sinda EJ Castillo kan EAC Brigadiers, Mark Goho Cruz, George Diamante, James Daep asin Aniel Acido. Mientras tanto, nagguno man kan Mapua Red Robins ang third place sa torneo matapos na daugon ang San Sebastian Staglet sa score na 64-62. Antabayanan ang Do or Die Game 3 kan NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament sa Sabado, March 23 live sa GTV. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Minhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.